Gabi ng Misteryo. Galactic Federation. Ano ba ito? Ito ba ay samahan ng mga extraterrestrial beings, ng mga interdimensional beings? At ano ang kanilang ginagawa sa ating planeta? The Galactic Federation has a prime directive to allow civilizations to evolve without direct interference. Why is Earth very important to extraterrestrial beings, to advanced beings, and to this Galactic Federation? Why? You know, Earth is so important to us because whatever Earth will happen to Earth in the future, it will also affect us in our dimension. The Federation was originally formed over 4 million years ago in order to prevent interdimensional dark forces from dominating the galaxy in the Vega star system. You have to accept what's going on in your planet. You know, high frequencies are already there, and you have to be resonating with these frequencies so that you can be ascended to higher dimensions. Sila ba'y nagsisilbing gabay? Sila ba'y nagsisilbing inspirasyon para tuloy-tuloy ang asensyon ng tao sa ikalimang dimensyon? Send your love to your fellow. Send your love to your country. Send your love to your pets. Send your love to environment. We are trying to activate those pyramids, those obelisks, those monuments we built to help humans ascend to higher dimensions. We are here sending our love, our energies of light to all of you, to give you courage to face all the challenges on this planet. It's all part of this evolution. It's all part of this ascension. So, you will never ever feel you are only one on these challenges. More are helping you. All the members of the Galactic Federation are here helping you all in this process of ascension. Gabi ng Misteryo. With an offer prayers, wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel, La North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa Galactic Federation. Ito ba'y totoong nabuo at samahan ng mga extraterrestrial beings, ng mga interdimensional beings, at ito ay samahan ng iba't ibang mga nilalang mula sa iba't ibang mga planeta, mula sa iba't ibang star system at iba't ibang galaxy. But primarily, my question is, what is Galactic Federation? Well, Galactic Federation is composed of many alien races from different galaxies, from different star systems, and we are here helping humans to evolve in the higher dimensions. So, we are here teaching people how to connect to the source, to God, to the universe, and we will always give them information and wisdom for a good being, for a good life on this planet. Kamakailan lamang, kinumpirma mismo ng dating Space Security Chief ng Israel, si Dr. Haim Esed, na totoong mayroong Galactic Federation. At sinasabing ito raw ay alam din ng ibang mga leader ng iba't ibang mga bansa sa buong mundo.
partikular na sa Amerika. At ayaw daw magpakilala muna sa tao sa pangambang magkaroon ng mass hysteria. At sa ngayon, sinasabing ito na raw ang panahon para maipakita sa tao ang tunay na ginagampanan ng Galactic Federation. Yan po ang ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo. Kasama ang ating mga panauhin sa gabing ito na magbibigay ng kanilang mga insights, ng kanilang mga impormasyon at marahil mga mensahe na kanilang tanggap mula sa iba't ibang mga nilalang na miyembro ng Galactic Federation. Hi everyone, kilala nyo ba ang Galactic Federation? Narinig nyo na ba to? Alam nyo ba na noong 2011 at noong 2020 pinag-uusap-usapan sa mainstream media dahil may mga highest ranking officials from the space programs and military defense na lumabas tungkol dito. Pinag-uusapan nila na itong mga galactic brothers and sisters natin, aliens, are closely in contact with our governments, and this has been going on for centuries. Sinasabi sa aming grupo ni Amang Bathala na mayroong mga negatibong ET na magbabalak sumakop sa ating solar system mga approximately mahigit 100 taon na magmula ngayon or sa mga susunod pang saling lahi na ito nga ay ang mga lipi na mga reptilian ET. Dalawa po, wag po tayong magpapanik. Marami po kasing mga pelikula tungkol sa mga aliens, kesyo sasakupin tayo, aalipinin tayo, o di kaya makikipagdigmaan sa atin. Namaste is coming Saturday, April 20, 2024. Ang inyong lingkod, The Inner Eye, Psychic Tito Boy, ay inyong mapapanood sa Gabi ng Misteryo hosted by Ray Sibayan, 10 p.m. sa DCRH. Sa lahat ng mga kamisteryo ni Ray Sibayan, Dr. Joe Belasano pong muli, inaanyayahan ko kayo na makinig mamayang gabi sa DZRH Gabi ng Misteryo tungkol sa napakagandang talakayan sa interview ni Ray Sibayan sa isang chief ng Galactic Federation. Ano ba itong Galactic Federation na ito? At ano ang mga mensahe para sa ating mga tao dito sa planet Earth? See you po! Ngayong gabing ito, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa Gabi ng Misteryo sa DCRH Radio, DCRH TV at DCRH Online. Wala nga absent. See you! Anong pagkakaiba daw yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DCRH Radio, DCRH TV at DCRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po! Magandang gabi ho, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide, planet Earth. Magandang gabi sa iyo. Sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa, Gabi ng Misteryo, yung ating mga listeners and fans from different parts of the world. English yun, ha? Kapag hindi ako nagcha-channel, parang Ilocano English yung binabanggit ko. Pag nagcha-channel, akala mo mga ano, no? Ang gagaling mag-English yung mga nasa ibang dimension, ano, ha? Inyo po rin bang lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Welcome again sa ating napaka-interesting na pag-uusap ngayon po gabing ito, Gabi ng Misteryo, tungkol po sa this time pag-uusapan po natin ang Galactic Federation. Ito ba'y totoo? Ha? Ito ba'y totoong nandito sa paligid natin? Hindi lang natin sila nakikita, ano, ha? Itong mga nakalipas na mga araw, ako, I admit, ay nagkaroon tayo ng mga channelings, ng mga iba't ibang mga beings, and all of them, most of them, actually all of them nga, they are trying to convey messages sa human beings na magbalik loob sa poong lumikha. Yun na naman ha? We have to align ourselves sa source, which is God or our universe, para tayo'y maliwanagan ng ating mga kaisipan at mapigilan na lumala ang problemang kinakarap natin sa buong mundo
lalo na yung mga nangangati sa digmaan, ha? Abay, ayaw na ayaw ho nila na magkaroon tayo ng digmaan, lalo na yung nuclear war. At yung babala nila sa pangkalahatan na iwasan natin masyado ang mag-gadget, ha? Lalo na yung tinatawag na paggamit ng artificial intelligence, ha? Ay, sus apo, ang hirap nun, ano, ha? And ngayon po gabi ito, mga kaibigan, ako, tayo po ay papalauta po sa ating program. I-ready na po ninyo yung mga katanungan, kung meron kayong mga katanungan sa ating mga panauhin ngayong gabing ito, mga kababayan. But this time, for the first time sa ating studio, ay napasyalan tayo ng isang napakagaling na psychic, ano, ha? And he's also a clairvoyant, and he can read your mind. He can read your mind. Nasa ating pong studio, mga kaibigan, welcome for the first time. Unahin na kita. Si Tito Boy Psychic. Tito Boy, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi sa lahat ng nakatutok ngayong gabing ito. Alam ko pong marami kayong matututunan, lalong-lalo na sa ating mga pag-uusapan. Yes. And I'm very proud at nakarating po ako ng maayos at walang hadlang. Ikaw ay prinoteksyonan at Yes po. binabayan. Ayan na. Mukhang marami ka na nakikitang mga beings na nakapaligid sa atin. Ano? Mamaya, i-describe ni Tito Boy, ha? Yung mga itsura. At kung meron siya masagap din na mensahe, immediately yun, ha? Yung biglang bato ng telepathic message na pwedeng sabihin ni Tito Boy. And of course, ako rin, open din tayo sa ganyan, mga telepathic messages. Ayaw ko mag-channel, baka bigla kayong magtakbuhan, ano, ha? Alright, babalikan kita, Tito Boy. Oy, sandali lang, pero kumusta naman ang ginagawa mo? Maybe doon sa mga kababayan natin, di pa nila nakikilala ang Tito Boy. Ano bang ginagawa ng Tito Boy ngayon? Presently, kagagaling ko lang kanina sa aking mga hinulaan o tinatawag kong reading. Ako, I would not, I suggest na wag natin gamitin yung hula. Hula Yes, ako is din po. guessing, but I think we should use reading. Yes, Yeah. reading po talaga ang dapat na ibigay sa kanila, at sa pamamagitan ng reading na transfer ko ang mga liwanag na kailangan nila po. Maganda yan, ano, mga good advice. Yes anong po. tatahakin nilang direction Yes sa buhay. po. You use tarot cards, numerology. Numerology po ang expert ko, pero Okay. pinayagan na rin ako ng ibang mga, sabihin natin, mga espiritong banal mga na gabay. gamitin ang baraha, pero it takes an hour para punan. Hindi ka naman nag-astrology. Nag-astrology ako, pero hindi lahat. Kasi meron akong isang, Medyo sabihin natin, kapatiran. or complex kapatid. kasi ang astrology, ano, ha? Yes po. Abay, trinay kong pag-aralan astrology. Abay, sabi ko, wag na lang yan. Hindi ko gusto yan. Gusto ko yung pag tinitigan ko yung tao, nalalaman ko na kagad, eh. Telepathic. Telepathic. Saka yung yung mabubuksan mo yung Akashic Records. Yung Book of Life. Opo. Ibang ibang skill din yun, ano? Alright, sa atin din pong program, mga kaibigan. Abay, let's welcome again ang ating Reiki Master, si Dr. Joe Villasano. Ma'am Jo, kumusta ka na? How are you? Dr. Joe, via Zoom. Ayan, ipapasok si Dr. Joe sa Zoom natin. Ayan, okay na ba? Yun. Hello po. Ma'am Jo, kumusta ka na? Hello. Okay na po. Ayan, Loud magandang and gabi clear. po sa inyo, Ray, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. At lalo na dito sa Legazpi City. Narito Wow. po tayo sa Areca Hotel. May bago kayong mga tagapakinig. Uy. At yung bagong kaibigan natin dito, si Ate Malu Sera. Lagi daw kayong pinapanood. Oy, magandang gabi sa inyong po. programa. Thank you po. And nandiyan pa rin po kayo at nakatutok po sa ating program sa DCRH Gabi ng Misteryo. So, Ma'am Jo, kumusta naman ngayon ang Mayon Volcano? Si Magayon, kumusta naman? Tahimik, maganda Tahimik. sa kasalukuyan ang Mayon at mahangin dito sa Bicol, Ray. Uy. Hindi tulad sa Manila. Ay, oo. At napaka-green ng mga lugar dahil tuwing gabi umuulan. Pwede bang ilipat yung weather dyan dito sa Metro Manila? Sige, pakiusapan ko nga si water element. Ayan. And of course, Ma'am Jo, marami tayong mapag-uusapan ngayon. Siguro tatry natin na ma-compact yung ating discussion tonight about these messages ng mga beings Yes, from Galactic Federation. Mahalaga para sa lahat.
ang inyong mensahe. Opo. Salamat po, Ma'am Jo. And also, let's welcome again ang ating friend, ang ating kasamahan sa larangang ito, si Brother Arvin Capasilio. Brother Arvin, kumusta ka na? How are you? Wala ka ring audio, Brother Arvin. Nakataas ang antena ng mga extraterrestrial, hindi ka marinig. Ayan. Hello. Hola. We come in peace. We come in peace. Wala, medyo nahirapan pa yung audio ni Brother Arvin. Alright, mamaya siguro anytime makuha natin yung signal ni Brother Arvin. And also, I am expecting na mag-connect din si Miss Luciara tonight. Isa sa mga starseed na talagang isa ring light worker. Maybe, I think, ipaparinig lang muna natin yung ating interview to, exclusive interview, via channeling, yung sinasabing isa sa mga chief ng council ng Galactic Federation. RHTV, please, parinigan natin. Ipanood natin. Gabi ng Misteryo. Okay, sa ating mga ka-adventure, ka-misteryo, this is an exclusive interview with a being na nasa Galactic Federation, and he's with me right now. Before this interview, ay tingnan nyo mabuti sa likod ko, baka nandyan sa likod ko, makita ninyo. He's here. And it's a great honor na kasama natin siya. I will be channeling him. Of course, I don't know kung katabi ko siya. Maganda nga. Kayo, tinan po ninyo. I'll be channeling him and we'll ask some questions about the Galactic Federation. Hindi ko sabihin yung kanyang rango sa Galactic Federation, but we presume na isa siya sa mga nasa hierarchy ng Galactic Federation, and pinakilala na rin niya sarili niya sa akin with the name, pero hindi ko na babanggit yan in this interview. Very basic siguro yung ating tatanong sa kanya, what is Galactic Federation, and how many alien races ang members, more or less siguro, not na exact kung ano ba ang ginagawa ng Galactic Federation na importante, anong mission nila. And we will try to compare yung mga lumalabas sa internet, sa social media, ano nga ba ang function ng Galactic Federation. Alright, here we are. So this is a quick exclusive interview with our honorable gentleman from Galactic Federation. Hindi ko papakita yung mukha ko kasi magkakaroon switch on, switch off kasi. So, I normally hindi ko pinakita mukha ko kapag nag-channel ako. So, pakinggan na lang po ninyo yung conversation po namin dalawa. Mag-a-adjust yung, kapag normally kasi, kapag, ito pinapaliwanag ko lagi to in my channeling, yung entity or being na pinapayagan kong gamitin yung aking voice, nagkakaroon siya na adjustment sa voice. Kung ano man yung kanyang personality, kung babae man siya, lalaki man siya, kung old siya, medyo elder na siya, or mas bata pa. Depende yon. Hindi ko na control yon. So, I let them control it. But, conscious ako. I know what I'm doing. Alam ko na mayroon energies na pumapasok sa akin and nagsasalita through my voice, my mouth, Alright, here we go. Ihiga ko lang itong aking cellphone for this interview. Good evening, sir. Magandang gabi po, and welcome to this exclusive interview. And it's an honor. It's my, I really thank so much na nandiyan kayo and you're guiding humanity. Magandang gabi po. Good evening, Ray. Kumusta na po kayo?
Sir, how do I address you? Commander, General, or King? Just call me with a galactic being. Maybe you can call me just a brother. We would not like to be called with our hierarchy, but others are preferred to do that. But for me, as one of the leaders of the Galactic Federation, you can call me just a brother. Okay, brother, sir. Primarily, my question is, what is Galactic Federation? Well, Galactic Federation is composed of many alien races from different galaxies, from different star systems, and we are here helping humans to evolve in the higher dimensions. So, we are here teaching people how to connect to the source, to God, to the universe, and we will always give them information and wisdom for a good being, for a good life on this planet. Okay, ang bilis ng sagot na yun, ha? Thank you so much, brother. So, do you have any number, how many members of this Galactic Federation? It is composed of organizations and or communities, then grouped into a larger organization, which is, you call it Galactic Federation? Yes. So far, so now, we are composed of more than 100 organizations of alien races from different galaxies and star systems. But this is not the whole membership of the Galactic Federation. There are other organizations or races that are not included in this federation. Okay. So how many so-called races we have here in the Galactic Federation? That's more than 100. You've mentioned there are more than 100 organizations of alien races. So more or less, how many races we have right now with extraterrestrial races? Oh, more or less, if we count of these races, looks like we have about 50 alien races on this federation, and more or less that number is also the number of alien races, extraterrestrial races on this planet Earth. Okay, thank you so much for that answer, brother. Now, my question is, and maybe this is also a very important question from our listeners, from our viewers, from humanity. Why is Earth very important to extraterrestrial beings, to advanced beings, and to this Galactic Federation? Why? You know, Earth is so important to us because whatever Earth will happen to Earth in the future, it will also affect us in our dimension. You know, you guys are in the third dimension and we are in the fourth or fifth dimension. There are others in the sixth and the seventh dimension, but they are more highly and they are more light beings on that dimension. So, whatever happens here on this planet, it always affects us. It proves, and it's also evidence that to some theories that we are your future and you are our past. So that's what we are doing right now. We don't want war on this planet. We don't want nuclear war. Nuclear war could lead to destruction of this planet. So we don't want to do that. We don't want to allow it. We are not allowing that to happen to this planet.
We've already experienced some destructions in other planets and galaxies. That's why there are races. They are evacuated from other galaxies. They are all displaced alien races. That's why they are now here on this planet. Not only on, but inside your planet. Okay, thank you again for that answer. When you say in our planet, are you telling us that civilizations inside our planet exist? Yes, most of us are inside your planet, and we are living inside your planet because, you know, we are not physical per se. We are etheric. We are spiritual. We don't have physical body, but we can appear visually to you as physical, but we are not physical. So that's why we are not affected by any physical means on this planet, on this reality. Okay. Okay. I told you that this is a very quick conversation. What? Medyo marami ata nabitin eh. Tutukan na lang ninyo yung buong interview ko doon sa aking YouTube channel, Ray T. Siban Adventures, kasi baka maubos yung oras natin. Marami tayong dapat pag-uusapan. Very basic lang naman yung mga tanong ko doon, and I think yun na rin yung mga basic ng mga sagot. Maybe you can also check yung pong mga details na binanggit niya. Yung accuracy, na bahala na kayo kung sa palagay ninyo inaccurate o hindi, pero yun ang binabanggit, wala na akong magagawa doon. Yung kanilang sinabi sa atin, we cannot question that. Alright, balik tayo sa ating pagtalakay ngayon, and tungkol doon sa ganong mga detalye ng Galactic Federation, Tito Boy, anong masasabi mo doon? Talagang totoo nga, hindi dito sila? Yes, merong mga channeling na katulad mo, na binibigyan talaga ng pagkakataon magpakilala sila. Okay. Ito kasi ang taon na to, 2024 is the year of the awakening. This starting all kinds of spirit, higher and lower spirit, also in the other planets, na pumunta na dito sa atin para makipag-communicate dahil unang-una palagi nilang sinasabi, mahal nila ang ating mundo. Oo, di ba tayo nahihiya? Parang di natin mahal ang Earth. Ba, destroy natin ang Earth, di ba? Ito mo yun, yung mga pollution sa paligid natin, di ba? O, di ba? O. Parang nakakahiya, no? Mahihiya tayo sa sarili natin, pero magiging huli na ang lahat pag hindi natin pinahalagan. Dapat aksyonan natin. Kaya ang Mother Earth nagagalit na rin sa atin. Yun, kaya yung mga tinamoy nangyari sa Dubai, sa UAE, di ba? Although sinasabi sa UAE daw nagkaroon ng mga artificial weather manipulation na ginawa, pero hindi, ganun na nangyayari, parang nagkaroon ng karma, no? A source of karma na yung nangyayari, kasi nagagalit na ang inang lupa at sumasabay na rin ng amang langit. Ayun. Tapos ang matindi nito, yung mga gulo dyan sa Israel, Hamas, Ukraine, ayaw din nila ng ganun. Kasi lalo na paggagamit na ng armas nuklear. Yes, isa yon sa makakadestroy ng buong mundo natin. Ngayon, sa paligid natin, Tito Boy, may nasasagap ka bang mga beings sa paligid? Merong mga nakamasid kasi napapansin ko na alam nila ito ang pag-uusapan at mahalaga ito sa mga makikinig natin at makakapulot sila ng kaalaman na ang alien or ang other dimension na binabanggit dun sa na nandito na. Katulad nung nasagap ko one time dun sa aking guest na hindi ko... Saan galing yun? Taga siya, Andromeda. Andromeda naman. Kasi bihira daw sila nga pumunta dito dahil unang-una... Sa kabilang galaxy sila eh. Yes, sa ibang Andromeda galaxy. Ngayon, namimili din sila ng kanilang babantayan. Nangyari lang na nagkita kami ng sabihin natin na katulad nito sa'yo, hindi ito hindi ito aksidente. Hindi coincidence. Yes. There's no such thing as coincidence. Pinagtagpo na rin tayo para makipag-ugnayan at magbukas. Magbukas ang pintuan para sa lahat. Ayan. Alright. Kaya sa tabi mo medyo konting... meron ba? Ilan ba sila nandito?
Parang nakasiksik yata sila sa akin. Ha? Kanina ko pa nakita yung pagdating mo eh. No, mataas siya, nasa 11? 11 feet? Wow! Yes. Tapos anong itsura? May mga antena ba? Mga kalbo ba? Meron silang antena. Tapos meron, ang kulay nila, iba din. Hindi pare-parehas eh. So hindi lang isa? Hindi lang isa sila. Anong mga kulay? Ang nangingibabaw sa kanila yung gold talaga. Gold na sa katawan. Yung tapos, suot. Yung mata nila hindi naman ganun kalalaki eh. Merong iba-ibang, hindi ganun. Merong isa ako nakita na kulay yellow yung mata eh. Dilaw. May dilaw yung mata niya, tapos yung kanyang nose. Ayoko na magbiro, baka bigla akong batukan dito. Sabihin ko sana, baka may hepa. Hindi, kasi may mga sila eh, may mga hierarchy, may mga kataasan din sila na hindi sila yung tipo ng ordinary na elemental. Baka ito yung mga nasa Galactic Federation, itong mga ito. Ha? Baka sila yung mga chief dito, ano ha? Wow. May mga nasasabi ka bang sinasabi nila? Pagliligtas pagliligtas ang binabanggit nila. Okay. Ayan, mamaya baka may masaga pa si Tito Boy, ano. Exciting naman. Uy, atin namang i-welcome yung ating lady guest tonight. Hindi lang si Ma'am Jo, ano. Si Miss Leshara. Miss Leshara, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program Gabi ng Misteryo. Kumusta ka na? Hello, good evening Sir Ray, and good evening sa lahat ng mga kasama natin tonight. Thank you so much sa mga nakikinig, and I know this is a very important topic. Yes. Okay naman po ako. Excited ako ngayong gabi ito. Yes. So far sa ngayon, ano masasabi mo? Mukhang dami ng mga messages, ang dami mga nag-o-open, and I think itong nakalipas sa solar eclipse, talagang mas marami pang na-open, ano ha? Yes, definitely. Simula nung December na talagang tumaas, nag-heighten yung mga solar flares. Sobrang daming nagkakaroon ng activations, especially star seeds. Ang daming mga na-awaken, talagang na-activate yung mga abilities nila. And these things will continue on. Hindi natin ito mapipigilan kasi itong mga bagay na to, pataas lang ng pataas yung energy dito sa Earth. And we are expecting so much more to be happening in the future. Pero sinasabi nila na evolution of our planet, hindi naman ibig sabihin na mawawala yung physical planet, no? Mag-evolve lang. In fact, yung ating planeta, meron siyang sariling kaluluwa. Ano ha? Meron siyang spirit, yung Gaia na tinatawag. So I think nag-evolve din yun, di ba, Miss Leshara? Yes, correct. So every particle here in this universe is also self-conscious, and that is why everything also evolves in time. Yung iniisip kasi natin, there is a beginning and there is an end in all things, but it doesn't really have that. Everything, itong planeta natin, yung consciousness natin, Earth, and our consciousness as beings, as souls, it doesn't have a beginning and an end. So it is consciously and constantly evolving over time. So talagang nag-e-expand lang siya na nag-e-expand. And tayo lahat, wala tayong magagawa kasi we are part of those beings that are here in this universe. And kahit sila, kahit yung mga other beings in other dimensions and in other star systems, talagang tuloy-tuloy pa rin yung evolution. And tama kayo, hindi talaga mawawala tong physical plane because here on Earth, there is a purpose. Kaya tayo nag-i-exist on a physical level, and it's because we are here to experience pain and suffering so that we can evolve. Kasi sa mga ibang star systems, this physical vessel and yung mga suffering, it doesn't exist. And that's why talagang full support lahat ng mga other beings, yung mga other star systems and star galactic brothers and sisters natin, kasi they want us to also evolve, na lahat ng mga ibang beings din from their planet, star-seeded souls, they also come here and incarnate to evolve. So talagang we are here as a family going through a very elaborate evolution. Thank you so much, Ms. Leshara, sa insights na yan. Thank you. May nag-react dito si Gary Howard. Sabi niya, the wars also can destroy, kill their star seeds, so they don't like wars. O nga, no? Yung mga nandito na, syempre, mamamatay tayo. Yes, ayaw po nila yung mga messengers dito, mamamatay din. Paano tayo makapagbibigay ng message kung mamamatay tayo, di ba? Dahil sa digmaan na yan. Si Ma'am Jo, muli magandang gabi po sa inyo, ma'am.
Magandang gabi uli, Ray, at sa lahat ng ating mga guests sa online at saka kay Tito Boy na nasa studio at lahat ng mga tagapakinig ninyo. Napakaganda po ng mga mensahe na tinatalakay natin at kailangan pong makinig na tayo, Ray, dahil yung iba ay minamahal lang ang ating planeta, tayo naman ay parang nababaliwala. Kaya na nagkakaroon na sila ng nag-aalala na sila para sa atin. Dahil nga, iisa lang naman yung vibration ng creation. Kung hindi tayo katugma, disintudato tayo sa kanilang tono, ay kasama sila sa kasiraan. Opo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga tumutulong. Ito pong Galactic Federation. Sa inyo pong presence na para iligtas ang vibration ng planetang ito na pumupunta sa galit, hindi sa pagmamahal. Tama, Ray? I think, Ma'am Jo, napapaligiran kami dito ng mga council chief ba ng Galactic Federation kasi kanina pa ako nakakaramdam ng mga kakaibang mga enerhiya eh. Kami ni Tito Boy dito parang hindi malaman kung giniginaw ba kami o talagang mainit yung mga nararamdaman namin. Magkakaiba ng mga energy. So ibig sabihin magkakaiba ng mga star system ang pinanggalingan. Ha? Ma'am Jo? Nakapaligid ang kanilang kumbaga mga antena, yung kanilang waves of information para magsilbing channel ng kanilang inspiration sa ating lahat po ngayon. Ayan. Ang tanong kasi dito, Ma'am Jo, yes, now, siguro we can consider na nandyan sila, present sila. Marami kasing mga tao, kailan namin sila makikita? Ganun eh. O di ba, Ma'am Jo? Sabi naman ng iba hindi mo naman makikita kagad kung wala kang gagawing paraan para sila'y makita. And yung paraan na yon, itataas mo yung vibration mo to higher dimensions. Di ba, Ma'am Jo? Tama lang po yun. Yung katanungan na paano makita, siguro yung iba rin na naniniwala na may Diyos ay hinihiling din nila na hindi pa nakikita. Yung pagiging, yung tinatanong ng makikita ng physical na mata ay hindi po natin kailangan. Ang kailangan po natin na hilingin ay matanggap po natin yung kanilang communication signal. Kahit hindi natin sila makita, ay kailangan yung kahit man lang yung mensahe sa atin ay may download natin, Ray. Correct. Dahil kailangan na natin ng inspirasyon para tayo magkaroon ng tamang kamalayan. Tama po? Ayan. Salamat to, Ma'am Jo. Ayan na. And of course, si Brother Arvin, muli magandang gabi sa iyo. Ano naman ang bagong nasagap mo, Brother Arvin? Hindi ka ba uli minagnet pataas? Para may pasyal. Okay. Ha? Okay. Magandang gabi po muna sa kanilang lahat. Magandang gabi po kay Tito Boy. Magandang gabi din po kay Dr. Joe Villasano at magandang gabi din po kay Leshara. Ngayon po, ganun pa rin man usapin natin, tungkol pa rin po ito sa pagliligtas ng ating planeta na dapat papel natin, na dapat gampanan natin. Ngayon, yung binanggit nyo kanina na para sa akin no, kung gusto nyo makita ang isang extraterrestrial, number 1 requirements, maniwala muna po kayo kasi to believe is to see. And then number 2, huwag magpapanik. Gagawan ho yan ng mga napapanood natin Nasasakupin tayo, gegerahin tayo, aalipinin tayo. Pero may Brother Arvin, maputol lang kita. Merong daw isang species na talagang ganun ng grand plan. Ha? Ito yung mga tinatawag nilang draconians and reptilian races. I think yun yung binabanggit. Actually, ginawa na po nila yan dati. Diba? Kaya may mga lugar na may mga ulong lizard, no? Saka parang, kaya tuloy may mga taong asal buhaya. Diba? Tsaka kilos buhaya. Kilos buhaya. Yun. So, impluensya yan ng mga reptilian. Opo, impluensya ho yan ng mga reptilian. Pagkatapos naman po, wag magpapanik. And then number 3, tanggapin po natin ang kanilang presence. Nandiyan po sila para tulungan tayo, para makapagtulungan sa atin, para ituro po sa atin na mahalin po natin itong ating mundo, mahalin po natin itong ating planeta. At sa inyo rin po, Brother Ray, nagpapasalamat po ako sapagkat nagsisilbi kayong channel. Actually, hindi lang naman kayong channel Biro nyo, may mensahe silang gusto sabihin. Nababanggit nyo po sa aming mga tao dito. Hindi namin sila naririnig Pero kayo po,
naririnig nyo po sila, nasasabi nyo po kung ano gusto nila sabihin. At ang ika-4 sana, makinig na po tayo. Yun po, pag pinakinggan po natin sila, gawin po natin. May karugtong hindi yun. Lang naman po may karugtong yun hindi lang naman po ito eh. Makinig tayo. Hindi lang po ito para sa atin eh. Makinig tayo at umaksyon tayo. Yes. O yun, di ba? Take action. Yun lang naman po eh. Kaya ganun po, pagka meron silang gustong ihayag, pakinggan po natin katulad ni Brother Ray, pakinggan po rin natin ang mga kaibigan natin na nakakarinig po sa kanila. Yun po. Alright. Salamat, Brother Arvin. Balik tayo kay Tito Boy. Tito Boy, meron ka na ba nasagap? Ayun, sa mga mensaheng naririnig ko sa kanila, palagi nilang sinasabi at ibinubulong na mahalaga rin sila para mas umunlad ang ating mundo. Okay. Dahil pinahihiwatig na raw sa mga palabas na kung bakit sila nag-e-exist. Oo, kasi pinapakita rin, in-educate din tayo, yung kanila existence. Pero parang nag-evolve na rin yung mga pinapalabas sa mga movies, mga television shows. Hindi tulad dati na kinatatakutan itong mga extraterrestrial beings, pero parang ngayon nag-iiba na yung direction ng yes po. ng information campaign. Yes. Tsaka pinalalabas na rin nila na sila ay nakakatulong, hindi sila nakaka-destroy. Although meron pa rin mga negative side pa rin yan. Hindi naman nawawala yan. Yung mga dark forces na tinatawag. So far, sa ngayon, ikaw, Tito Boy, meron ka bang personal na encounter with them? Nagpakita na ba sila sa iyo in your astral? Nung nasa Mount Banahaw ako, ang narinig ko lang nung time na yon na hindi ako makapaniwala is the spaceship nila na yung tunog. Paano yung tunog? Yung parang lumapag sila sa San Cristobal. Yung doon, sabi nila nga bundok doon na San Cristobal. Ngayon, sinabi ko yung kay Brother Joel, sabi niya, isa ka sa mapawalad dahil pinarinig ka niyan. Kasi ang Mount Banahaw daw parang pinaka-isla nila. Doon sila naglalapag. Tapos yung isang bisita ko doon sa aking talk show, doon siya pinapupunta sa banal na bundok ng sabihin natin ng doon lalapag yung spaceship, makikipag-communicate sa kanya. Kaso hindi niya pa sinusunod up to now. Hanggang ngayon? Hindi pa. Kaya pala nanggigigil na silang magbigay ng mga mensahe. Yes. Kasi unang-una, kailangan nila ang tao para ipamahagi yung kanilang dapat ipagawa para ma-save ang ating mundo. Ayun, talaga naman. Pero so far sa ngayon, may mga lumalapit pa rin sa iyo na nagtatanong tungkol yan. Marami naman nagtatanong. Marami naman. Sinasagot ko naman sila na maayos. Nagtatanong ba sila saan sila galing na planeta or what? Sa ngayon, kumbaga itong si Andromeda ang maano sa akin ngayon. Malakas. Talaga. Yung sila sa Syria, wala pa. Yung sa yun lang si Andromeda ang nagsimula. Mula nung nakita ko yung isang tao na ginagabayan niya na pinailaw niya yung mata. Nakita ko talaga umilaw yung mata niya. Nagulat ako, sabi ko, bigla kong nasabi yung past lives niya na ginamit yung kanyang physical na katawan sa kaanyuhan niya ngayon. Alright. Salamat, Tito Boy. Si Miss Leshara. Miss Leshara, muli magandang gabi sa iyo. Kapag may mga lumalapit pa sa iyo, Miss Leshara, let's say nagtatanong about star seeds and messages from other beings, anong mga nasasagap mong mga vibration or any message from them? Actually, marami na ring mga nagpa-reading sa akin when it comes to their soul origin. Yun yung tawag ko sa kanila, yung star system origin nila. And mostly kasi they show us yung lives that are happening simultaneously. So wala naman kasi talagang past lives, 'di ba? We only have our multidimensional lives. And so they show me kung ano yung klaseng buhay na meron dun sa other star systems. Just as nung na-awaken ako, ganun din, pinakita sa akin yung lugar. And it's very peaceful in other planets. Hindi sila, wala yung greed, everything is free, wala yung trabaho na parang working 9 to 5. We have roles, pero there is so much freedom, there is so much sharing, there is so much healing and love. So yun yung gusto nilang iparating na dapat ganun din yung pamumuhay natin dito sa Earth. But of course, there is a process. Kumbaga,
itong mga beings na to, they are living the example for us to be able to reach that kind of life and that kind of consciousness and freedom and sovereignty. Meron din Kasi silang dito, Miss Leshara, meron din silang hierarchy, no? Let's say itong Galactic Federation, meron silang council of leaders na nagde-decide kung ano yung dapat na gawin. Parang gobyerno rin, no? Yes. Yes dito po, sa mundo. So ang difference lang po nila is that wala talagang, merong council of leaders, usually 12 sila. And my first encounter with them nung nag-meditate ako, nagpakita sila sa parang mga trono. Nakaupo sila sa mga throne. Tapos, nagpo-float yung mga throne sa harap ko. And then, they were telling me about the Galactic Federation, kung ano yung role nila. And their role is to really look at the progress of Earth. So, routinely, pumupunta dito yung grupo. May mga naka-assign. May naka-assign na mag-check kung anong nangyayari, ano yung progress, ano yung mga sakuna, ano yung mga, minsan kasi diba, umaabot tayo sa point of self-destruction dito sa Earth. Yes. Katulad na lang yung misuse of power, misuse of nuclear weapons, and whenever we are at that point of self-destruction, dumadating sila in order to be able to intervene and save us from making the wrong decisions, especially when it comes to the governments. Kinakausap nila yung mga presidents, mga Minister of Defense, yung mga space program generals, talagang dinaguide nila for us to be able to have better decisions. But at the same time, kasi meron pang ibang sangay itong Galactic Federation, which is yung Ashtar Command naman. So the Ashtar Command works under the Galactic Federation, and they are in charge of all the star seeds and star-seeded souls. So kasama na rin dyan yung mga indigo children, yung mga crystal children, ganyan. And so, ito namang Ashtar Command, they guide the star-seeded soul. Sila yung bahala sa activations, sila yung bahala na mag-guide while they are evolving and they are unlocking their abilities. Yes. And it's all because they are also here to help the evolution of our planet, para dumating yung consciousness na meron itong star beings, itong galactic beings dito sa Earth. And we share that collective consciousness para mas madali na siya maintindihan ng iba pang tao. Thank you so much, Ms. Leshara. Dun sa point, Ma'am Jo, yung binabanggit ni Ms. Leshara na kapag may mga nagbabanta ng armas nuklear, biglang may mga nababalita na tayong mga UFO na biglang tumatapat sa mga nuclear reactor. Ma'am Jo, di ba? May nakita kayong ganung video, no? Sa Ukraine, Ray, yung na-share ko sa iyo na video, mismo yung mga sundalo sa Ukraine ang nakakita doon sa kanilang spaceship para pigilan yung kanilang mga binabalak. So ang katanungan natin, tama yung nabanggit kanina, na may grupo din na natatanggap ng mga taga-planet Earth na hindi mainam. So, pinangalanan natin na reptilians. Naitanong na din natin yan kung sila ba talaga ang responsable sa mga low frequencies, sa mga hindi mainam na gawain ng mga tao sa planeta. May sumagot to, Ma'am Jo, yes daw. Gusto natin na humingi ng tulong doon sa higher frequencies na kung pwede lang na i-neutralize na yung effect. Kasi pag titimbangin natin, Ray, mas mabigat yung pinapadalang signal nitong mga nasa ilalim kaysa nung natatanggap natin galing sa taas. Kaya po nasisira ang mga elemento natin sa planeta. At yung mga tao, sa halip na tumaas ang kamalayan, lalo na yung mga pinuno, parang sinusunod pa ng mga pinuno yung mga nasa ilalim. Napansin mo ba? Yes, ma'am. Ito, mayroong dumarating lang ng mga sagot dun sa mga sinasabi ninyo. Yes, they are listening, but we also need your help. So, dapat daw ang tao ay gumawa rin ng paraan na mapigilan yung ganitong mga bad agenda ng mga nasa ilalim. Ayun So, meaning, hindi lang sila yung gagalaw. Kasi tayo, nasa physical tayo So, ang talagang direct hit ay tayo pa rin. So, we have to exert our effort as physical beings na pigilan itong ganitong mga bad agenda ng distraction, ng digmaan. Kasi merong free will, no? Tito Boy, di ba? Yes, may free will. Meron. So, that free will
hindi nga kailangang banggain. Kahit sila, nirerespeto nila yun eh. Yung will na yan ang pinakamalaga sa kanila, yung free will na yan. Ayun. So, ikaw, ano naman yung mga nasagap mo ngayon? nagkakaroon ng yung paligid natin. Nagbubulungan sila. Oo, nagbubulungan sila, naapektuhan yung electricity natin. Oo nga, nagpi-flicker dito. Yes. yan yung paraan para magparamdam sila na napakarami na nila ngayon dito sa paligid. Talaga? Dito sa paligid natin, marami pa sila? Maraming, katamo naapektuhan na yung mga natin, equipment. Talaga naman, ano ba naman kasi nasasagap nila yan eh. Hindi, may tinatrabaho rin sa nating tech dito sa kabila. Alright. Pero sa ngayon, very serious tong actually mga kababayan, this is a very serious discussion about the existence of other beings. Hindi to biro-biro lang eh. Hindi to yung sinasabi na mga baliw lang kayo. Hindi eh. May kanya-kanya tayong mga profession and na meron tayong ginagampan ng mga tungkulin. At dito kasi ang pinakamahalaga yung mensahe nila. Yes. Primarily, mensahe nila dapat ma-maintain yung peace and order, yung love. Actually, sabi nga, number one is love. Love, unconditional love. Ano pa ba? Light. Dapat magkaroon tayo ng light. Hindi yung ganitong ilaw. Yung physical or intellectual and that's why ang binabanggit light. Is we have to always pray. Yes, number one din yun. Kasama meditate. Yun. Yan yung mga binabanggit eh. In meditation, nagkakaroon tayo ng chance to raise our vibrations to higher dimensions. Yes. And nakakaugnay natin lalo kapag nag-higher dimensions, nagkakaroon tayo ng connection sa God. Opo. Sa mga angelic beings, sa mga divine beings, and also to them. Yes po. Ayun. Siguro tama naman yung mga message binanggit ko. Yes po, tama po yun. Kasi kasama yun sa gusto nila ipahiwatig sa bawat nilalapagan nila. Alright. So sa ngayon, Tito Boy, anong magiging advice mo sa ating mga babayan if they see these beings around at gusto makipag-communicate sa kanila? Kailangan bang matakot? Kailangan bang... pero meron naman tayong discernment, no? Yes, kapag yung nagpapakita ay good or bad. Nadidiscern naman natin sa mga gawa eh. Ngayon, pagka mabuti naman, huwag sila matakot. Ngayon, kung may mga hindi magaganda, unang-una, labanan nila sa pamamagitan pa rin ng pagtawag sa panalangin pa rin. Yes, number one pa rin is the prayer pa rin po. Alright. So, Miss Leshara, sa ngayon, ano ang may advice mo sa ating mga bayan? I think, hindi naman, mahalaga naman talaga kung meron tayong connection with them, pero the best is yung mga messages na pwedeng ibigay sa atin and we can do our part dun sa kung anong mga messages na yun. Yes, so ang ma-advise ko is really to meditate. Talagang paulit-ulit ko talaga tong sinasabi sa lahat ng mga nagtatanong sa akin. And the meditation really has to have a goal in a way that we are healing ourselves, we are raising our vibrations, and we have to take our consciousness level, yung kundalini natin, kumbaga yung frequency level natin should always be maintained above the heart. So nasa throat chakra, third eye chakra, and crown chakra for us to be able to receive accurate messages and to be able to understand kung ano ba yung mga sinasabing messages nitong higher beings. Alright, Ms. Leshara, siguro sa nalalabi natin minuto, saan ka raw pwedeng matunghayan sa mga gusto mag-inquire about yung mga workshop ba? Meron ka bang mga workshop sa ngayon, Ms. Leshara? Yes po. So I announce my workshops usually monthly, but there is an upcoming retreat this May 25 to 26, and you can contact me through my website ascensionvortex.com, or you can message me on my private account, which is Leshara Onandia Mañeco. Ayan. Salamat, Ms. Leshara. And good luck pa rin sa ating lahat, and mag-ingat tayo palagi. Thank you so much. Si Brother Arvin. Brother Arvin, saan ka ba pwedeng matunghayan? Baka mayroong gusto ring sumangguni sa'yo. Kageges mo lang kay Tito Boy. Ha? Opo, tama po kayo. Kageges ko lang po kay Tito Boy kagabi. Napakasaya po. Very exciting po mga napag-usapan namin. Ano ang pinag-usapan nyo doon, Tito Boy?
Tungkol sa spirituality, kung paano siya nagkaroon ng awakening. Yun, tama yun. Okay yun. Opo, yun nga po pala. Once na nag-awaken tayo, sabi nga ho nila, if a person awakes, you can never put him back to sleep. Pagdating po sa larangan ng spiritual ang pag-uusapan. Kaya kung gusto niyo naman pong sumangguni sa akin, open po ang aking Facebook account, Arvin Capasilio, buong-buo po ang pangalan ko. Pwede ho kayong mag-message sa akin. Dahil hindi lang naman po yung mga nakakasama ko dito, mga nakakausap ko, may mga ibang tao na nagtatanong din po sa akin tungkol sa mga bagay na hindi rin nila maipaliwanag na nangyayari sa kanilang buhay. Yun po, maraming pong salamat. Thank you so much, Brother Arvin. Ma'am Joe, muli magandang gabi po sa inyo, and paano ho nyo invite yung ating mga kababayan? Meron ba kayong mga event na nandito ka sa Pilipinas? Tama, nasa Mayon Volcano Country kayo, Ma'am Joe, ha? Yes po, nasa Mayon Volcano at nagpunta po sa Sorsogon para maka-interact sa mga butanding. Pero napakalakas po ng fire element ng vulkan. At ito nga po ang siyang nagbabalanse po noong weather cycle dito sa Bicol. Napakaswerte po ng Bicol dahil tuwing gabi may ulan, sa umaga may init. Kaya tamang-tama po para sa halaman. Decode ko lang, Ray, yung mga pinag-usapan natin. Yung ascension, yung ating higher vibration, at yung meditation sa ating mga tagapakinig. Ibig sabihin po, alagaan ang ating pong physical na katawan. Kailangan po mataas lagi ang kuryente dahil yung mataas na kuryente, yan po ang antena natin para matanggap ang mga mensahe na tulong sa atin ng Galactic Federation. Ibig sabihin po ay maingat tayo sa mga pagkain po, mga asido, matatamis, matataba dahil pang-alis po yun ang kuryente. Salamat po. At yung mga gusto pong matuto ng self-evolution, self-healing, ay makikita niyo po sa Facebook yung AWHI Family. Pwede po yung magmensahe para nakakasama po kayo sa amin pong self-healing na ginagawa. At 1 minute or 1 second lang po, sinasabi ng Galactic Federation, let us intend po ang ating pong kanang kamay ilagay sa ating mga dibdib at tanggapin ang biyaya ng pagmamahal na binabasbas po nila sa mga kasama ninyo sa studio po, at para tayo po umangat sa ating vibration. Feeling ourselves daw po at the center of our personal galaxy and opening our hearts, connecting our hearts to the divine heart. Maraming salamat po, Ray, at sa lahat ng mga guests. Thank you so much. At sa mga tagapanood. Ayan. Tito Boy, muli, saan ka ba pwedeng madalaw? Yan. Unang-una, nagpapasalamat po ako. You're welcome, Tito Boy. Yung ako nga pinagbuksan ng pintuan. Excited din ako makita ka eh. At sa inyo pong nakita at kumaway po sa inyo, siya po ay mensahe para magkaugnay na po tayo dahil pinag-iisa na nila lahat ang bawat na actually mga light workers talagang pinag-uugnay-ugnay actually yung being a light worker, hindi po yan based sa religion or spiritual practices, beyond ho yan. So kung ano religion ninyo, it's okay, basta nagkakaugnay-ugnay at iisa yung agenda para sa kabubuti ng lahat. Yes, tama po kayo dyan, brother. Thank you so much. And imbita mo rin yung ating mga kababayan na tunghayan ka sa iyong program. Yes po. Panoorin niyo po ako sa Hula at Hiwaga sa Euro TV. Every Tuesday po yan, 5 p.m. to 6 p.m. At sa Studio 88 Entertainment PH na The Inner Eye ni Tito Boy. Yun, nabay, ano yan, one to sawa ho yan. Yes po. One to sawa. Tito Boy, salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you so much. Namaste po. Namaste tayo. Hoy, sa ating mga galactic beings na dumalo sa atin din pong discussion tonight. And hindi po namin kayo nakikita, but we know your presence nandiyan po. Salamat po sa inyong mga ibinigay sa amin ng mga mensahe. And I hope na yung po mga messages na yan ay tumimo sa puso't kaluluwa ng bawat isa. Hindi lang ho sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yung pong mga ibang mga mensahe na inyong binahagi ay matutunghayan po ninyo mga kababayan sa aking YouTube channel, Ray T. Sibayan Adventures. Nandyan po yung interaction with them sa channeling.
Ewan ko ba, dati na one way lang yung channeling, ngayon two way na eh. Nakakapagtanong na ako eh. Parang interview yung ginagawa eh. Ano ba naman yan? Salamat o. Thank you mga kababayan. Hanggang sa muli po sa ating programang Gabi ng Misteryo.